Mga aso ang palaging kasama sa bahay ni Nanay Lea Borbon, 52 years old, isang nanay, asawa at proud dog rescuer mula Antipolo City. Katunayan, parang anak na nga ang turi niya sa kanyang mga alagang aso. Mas tutulungan ko yung aso kaysa sa tao kasi ang aso pagka pinakain mo isang beses, dalawang beses, tatandaan ka eh. Habang tumatagal, lumalalim yung pagmamahal ko sa mga aso. Humigit kumulang sa 130 ang inaalagaan ni Nanay Lea sa ngayon, pero hindi ito mga imported o mga mamahaling aso. Lahat ng ito inabandona, minaltrato o inabuso na kanyang sinagip. Sabi ko, wala naman ako ibang kaligayahan na yung edad ko, tatapusin ko na yung buhay ko sa kanila. Masaya ako sa ginagawa ko. Hands-on firm mom si Nanay Lea sa kanila. Isa-isa niyang pinapakain ng mga ito at nililinis. Aminado siya sa mga alagang aso, umiikot ang kanyang mundo. Lugaw, hindi sila masaya pagkadugtod. Tag-isang tabo bawat aso. Kwento ni Nanay Lea, nagsimula siyang mag-alaga ng aso nang makaranas ng depresyon sa pagkamatay ng kanyang ama noong 2017. Halos ayaw na niyang bumangon at kumain. Parang nawalan na rin siyang ganang mabuhay. Pero nang makita niya ang mga asong nag-aagaw buhay matapos makaranas ng pananakit o pang-aabuso, pinilit niyang maisalba ang buhay ng mga ito. Mula noon, nagkaroon ng kahulugan muli ang kanyang buhay at ang naging misyon niya, iligtas ang mga inabuso at inabandonang mga aso. Yung dalawa na yun, ligtas ko talaga sila. Doon ako nagsimula. Hindi naman talaga ako duglaber na dati. Parang nawili ako sa kanila. Tapos yun, naging dire-diretso na yung buhay ko. Nawala na yung depression ko. Mula nung nabuhay ko yung dalawang asong nilason, doon talagang iba nang nararamdaman ko sa mga aso. Sabi ko, mabuhay ka lang, mabubuhay din ako. Pero habang parami ng parami ang kanyang mga naililigtas na aso, ay nahihirapan na rin siya para sa pambili ng kanilang pagkain, gamot at vitamins. Lalo't marami sa mga na-rescue na aso ay may sakit. Kaya humihingi ng tulong si Nanay Lea. Pagkain lang talaga, ma'am, saka vitamins, yung may mga mabubuting puso sa mga apat ang paa. Sana po matulungan nila ako ng dugtod, bigas, vitamins. Noong nakaraang buwan, nagsimula siyang umapila sa Facebook para humingi ng pambili ng pagkain ng kanyang mga alagang aso. Para kay Nanay Lea, anumang tulong na maibibigay sa kanya at kanyang mga aso ay siguradong maituturi na malaki at malayo ang mararating. Hindi na kasi nakapagtrabaho si Nanay Lea at tanging asawa niya na isang construction foreman ang nagtatrabaho para sa pamilya. Hindi ko po iniisip kung paano na kami, sa amin okay na kahit tuyo-tuyo. Minsan kape na nga lang ako, ma'am. Mabili ko lang ang gamot ng mga aso ko. Pagkain lang talaga. Kasi ma'am, kayang-kaya ko sila alagaan. Basta may pagkain lang talaga ako na maibigay sa kanila.